Kamusta naman kayo? Hello, guys! So ano na, musta na? Chika. Okay lang. Carry lang, life. Okay naman. Stress kasi finals na. Yeah. Sa'yo. Panood niyo na ba yung ano? Yung Ano? movie na ano yun? Made in Malacanang ba yun? Hindi naman hatag. Hindi kasi parang nag-viral siya lahat nung ano, Yung especially election. Oo, nung 2022. Ay, yes. May, Ay, yung Lumalabas siya ano? sa FY May ba yun? August. August. Lalo na sa Facebook. Kitang-kita lagi yun sa feed. Yung poster. Oo. Pero, ano kayang chika about dun? Kasi, sa ako, hindi ko napanood yun. Di ba kasi sakto siya nung nag-announce siya ng president tapos biglang ipapalabas yung film. Ah. 2020. Sakto yun, tatakbo din kasi si Bongbong. So, like, parang... Mag-sprint? Si Bongbong. Ewan ko ba, bakit parang, anong yun, ang galing nung time, kung kailan election, bakit dun yan i-release yung mismong movie. Or Pwede baka naman. strategy rin nila yon para ano no. Pakilala yung Oo. Marcos. Para bumango-bango yung Oo, yun. mabaho. Yung mga yung pangalan. Lagyan na lang Ay, ng- pangalan. Yung pangalan. Para bumango yung pangalan. Yes. Oo. Oo, tama naman. Nakapanood ba sa inyo? Nung Wala. Actually, ako napanood ko siya. Oh my God! Jesus! Uy, pero wala ka na yun ah. Ano? Ano ako gets ka ah. namin. Hindi ako. Pinanood ko yung dalawang movie na yun. Di ba may isa pang lumabas? Oh. Para naman yun sa ano, yung sa point of view ng mga tawag ito, mga dilawan. Sila, Dilawan. ang tawag doon, basta yung people's power na, Aquino. oo, mga Aquino naman. Aquino naman. Pero mostly, focus sila dun sa tao, hindi sila sa Aquino. Yung parang, gets nyo naman. Tapos yung sa Made in Malacang naman, naka-focus siya dun sa point of view nung si Amy Marcos at yung tatlong kakasama ng kasambahay na yaya. Sa loob ng Malacanang. Oo, Made. Oo, so, yan. Pero anong, bakit kaya yung tatlong media yun yung mismo? Ano yun? Focus ng movie. Kasi ba parang ang ano naman, instead of yung mga Marcoses yung focus since parang yung movie na nga ngayon is na-release during the election. So, parang anong connect, di ba? Parang hindi ba kayo naku-curious na pinalabas yung movie na yun para ipakita sa mga Filipino yung revisionism ng history natin? Yes. Nag-isip rin ako noon kung bakit doon talaga nila naisipang i-release. Pwede naman other time, pagkatapos ng election. Oo. Tama. Like, nasaktuhan talaga. Kaya nga tulad ng sabi ko kanina, parang ginawa nilang strategy yun. Kasi mga Pilipino, pag nanood lang sila ng mga bagay na, tulad yan, yung movie na yan, madaling mapaniwala. Ganyan. Yes. So, dun sa case na yun, kaya siguro nila pinakita yung point of view ng maid. Kasi pangit kung titignan kung point of view mismo ng mga Marcoses. Para masasabi na, baka hindi totoo yan, ganyan. Pero kung point of view ng mga maid, baka ito. Ganun sila kabait. Oo. di ba? Oo. Siyempre, kwento nila yun. Sila bida. Parang, ano ba yun? Tawag dito. Yun yung siguro malaking epekto din sa mga, especially sa mga tao na hindi politically aware. Like, okay, ito pala yung mga Marcoses, mababait pala sila. So, bakit kaya sila hini-hate ng mga tao ngayon? So, siguro yun yung malaking ano din. Tawag dito. Problema na encounter natin. Kasi di ba sabi nila na iibahin nga nila yung history ng Philippines natin na tatanggalin nila yung mga nangyari noon katulad ng sa martial law sa Philippines. Alam naman natin na yung hindi naman nila agad ma-change yun kasi ayun yung reality. Nangyari talaga siya sa bansa natin. And paano naman yung future na future Filipinos and yung mga hindi like ano tawag doon? Media ganun sa media hindi sila open. Parang hindi sila aware sa nangyayari sa bansa natin. Tapos hindi nila alam na
ganun yung ginawa ng mga Marcos sa Philippines natin. Ang daming na namatay, ang daming naapektuhan ng martial law. Tapos parang iibahin lang nila yun. Diba? Parang ang sad lang din. Ayan. So, pag-uusapan natin ngayon kung ano ba talaga yung tawag dito, pinapahiwatig nung movie na yan. So, para sa inyo, ano yung pinapahiwatig sa inyo nung movie na yun? Di ba napanood naman natin kanina or nagkaroon tayo ng summary kanina kung saan yung lalaki doon, binigyan niya tayo ng kaalaman about dun sa movie ng Made in Malacanang. So, para sa inyo, ano yung sa tingin nyo gustong ipalabas ng movie na yun para sa atin at sa lahat ng Pilipino dito at yung mga nakanood? Based din sa kwento nga nung lalaki kanina, parang ang pinoportray, diba? Parang ang pinoportray lang naman nung mismong movie na yun is mababait na mga Marcos. Like, yun na yung mismong highlight nung movie na parang eto sila, hindi sila yung iniisip ng ibang tao na masama, na wala silang ginawang kriminal, na wala silang ginawang mali sa Pilipinas, wala silang nilabag na kahit anong batas. Parang kumbaga sinasanto dapat ng mga Marcoses. So like, ayun, parang doon lang umiikot na kaya, yun, lalo na yun sa tatlong maid. Yun, diba ang mga kwentong yun yung kay Cory, yung ano ba yun? Manjong? Hindi, yung pinutol nila yung yung yellow na dress. Yung yellow na dress binigay ni- niya. Para isipin na sila, side sila Dilaw. ni Kasi parang pinoportray nila na yung side ni Cory, mga aggressive, may mga violente, Tapos sila yung mga Marcos, yung mga Yung- bait, kawawa. oo, naaping-api. Ikaw? Yung i-add ko yun sa sinabi niya na yung minamanipulate daw ng mga tao yung kahinaan na ni Marcos Sr. Kasi di ba nangihina na siya ng mga time na yun. Tapos parang, ayun nga, parang ninanakaw daw yung ng yaman na ni Marcos. Kasi mana-mana na yun, di ba? Yung kayamanan ni Marcos. Tapos parang minamanipulate yun ng mga tao. Ayun. Ikaw, pre. So, ayun nga, sabi niya na yung sinamarize kanina sa pinanood natin na yung sa TikTok is yung pinalabas yung video na yun para ipakita na parang mabait yung mga Marcos. So, para mapaniwalaan din ng mga tao na ganun sila. So, yun lang. So, may kita natin sa movie kanina. Actually, ako napanood ko siya. Ang focus nga talaga nila doon is parang may pakita ko din nangyayari. And that time na nagkakagulo na sa labas, tapos sila, ano yung ginagawa nila doon. So, pinakita doon na yung mga maid na mahal nila yung mga Marcos. Sobra yung loyalty nila doon sa mga Marcoses na kung saan sinabi nila doon sa movie na parang mababait ang mga amo natin. Irespeto natin sila, ganito, ganyan. Kasi nga, mga amo natin sila. Ayun nga yung sabi ng mga ni Biday dun mismo sa movie na yun. And yun, ginawa nila yung taso? Tama ba? Yung dress ni ni ang pangalan nun? Hindi dress ni Imelda. Yung dress ni Imelda, hinati-hati nila yun sa mga maliliit. Para nga daw gawin nilang kasi kung hindi nila gagawin yun, pwede silang saktan din ng mga ng mga tawag dito, mga tawag doon? Sundalo. Hindi mga sundalo. Mga nagre-rally na yung Mga taga-Dilaw. Oo. Which is totoo naman kasi nakikita natin from the past video na nakikita na sumugod sa Malacanang is pinagsisira yung mga gamit, yung mga ganyan, sinunog yung mga ganito ganyan, dahil sinira nila yung loob. So may kita natin doon na tama nga naman na kailangan nilang gawin ito para makaligtas doon mismo sa mga tao na yun, which is ginawa nila.
Hanggang sa, ayun, nakaligtas sila. Kaya yun, may kita rin natin dito yung loyalty ng mga maid na kung saan after ilang months, namatay yung isang maid dahil sa heartbroken. Namatay yung maid na yun dahil nga sa pagka-heartbroken yun dahil dun sa mga Marcos. So, nangyari sa mga Marcoses. Tapos yung isa din, buhay pa naman yung isa, tapos biglang namatay siya. Tapos ayun, yun lang. Pero anong connect nito sa sa historical revisionism natin? Historical distortion. Yung palabas na diniscuss natin. Oh. Well, kasi yung historical distortion, di ba siya yung manipulation or mispresentation ng mga historical facts parang to serve a political, most likely political agenda. So dahil kasi nga nasaktuhan na pa-election tong movie na to, parang iisipin talaga ng tao na this is for parang a political move to show na ganito yung Marcoses papanguhin, lalo na si Bongbong tumatakbo siya at that time. So in a way, parang meron siyang historical revisionism talaga kasi nga may mga fact na yung mga totoo na medyo tinago-tago nila na hindi naman usually na hindi na nila sinabi doon sa film. Kumbaga parang may lapses. May lapses lang rin siya. Since yun nga, parang connect na lang din dun sa sinabi mo na connect siya sa historical distortion. Historical distortion kasi nga parang ang major goal or like yung pinaportray ng movie is good image ng mga Marcoses. So that yung mga makakanood in the future generations, yun yung alam nila, ay ganito pala sila. So parang imbes na mag-rely lang sila dun sa movie, dapat may din, like yun, parang naengganyohan din sila at some point na magbasa. Like, yun nga, yung tinatawag natin na fact-checking. Oo, yung magbasa ng mga articles. Kasi yun yung hirap din sa atin ngayon eh. Yung mas magre-rely tayo sa mga napapanood kaysa sa mga pinabasa or dapat basahin. Saka also, dun sa pinakita nga nilang movie, may gusto sa kanila yung mga, parang gusto mabait sa kanila yung mga maid. Parang, ang dating sa atin ng video na yun, yung movie na yun, na mabait yung mga Marcos. Pero kung may kita natin, dun nga sa tanong niya na parang, ano yung historical revision, may kita natin dun, kung gusto ka talaga ng tao, that time, kung mabait ka talaga, mostly makukuha mo yun eh. Makukuha mo yung loob ng mga tao kasi nga, ganun ka. Sabi mo sa movie na yun, mabait ang mga Marcoses. Pero, dun sa back to people's power, bakit maraming tao ang galit sa kanila? Bakit maraming tao ang naapektuhan? Bakit maraming tao yung, alam mo yun, gumawa ng way para mapatalsik sila kung mabait naman talaga sila? Kasi, kung mabait talaga sila, kahit gano'n pa karami, onti yan o ganyan, hindi gano'n kadami yung pupunta at susugod sa kanila. Para lang, so in that way, para may kita natin dito na, hindi ito yung totoong nangyari. Kasi kung totoo itong nangyari, hindi ganito kalala yung mangyayari sa kanila. Kung mabait talaga sila, ganun. So feeling ko dun sa movie na yun, marami nga talagang lapses, maraming kulang, maraming hindi na ilagay doon para makita din ng ibang tao ngayon. Which is yung mga hindi na rin nakaabot sa martial law na ganito yung nangyari. So that way, grabe yung epekto niya o yung radiation niya doon sa tao na kung saan ganito pala yung mga Marcoses, hindi pala ganito, hindi pala ganyan. Which is hindi naman nila naranasan yung mismong time na yun. Pinakita lang sa movie ko ano yung dinanas ng mga Marcoses that time. And hindi yung buong side. Ayun lang. Kumbaga yung parang yung movie na yun yung naging source ng mga tao para i-push na i-vote nila si Bongbong bilang president. Kasi nakita nila yun sa palabas na ganun pala yung mga Marcos. So baka ganun din yung gagawin ni BBM sa bansa natin. Na ganun siya kabait.
na mabait siya sa mga taong nakakapaligid sa kanya. So isipin ng mga tao rin na, ay, mabait rin to sa Pilipino. Tapos, i-add pa yung sabi niya na gagawin 20 pesos yung bigas. Ayun. So, nagpa-push Mahal yun na. sa mga tao na i-vote siya lalo. Kaya, ayun. Nandito na tayo ngayon. Wala naman 20 pesos na ganap. Wala. 20 per ano na. Baka 20 na yung Per tubig. cup. Per cup. Per cup. Oo. 20 per cup. Yung ganun Hindi ng per kalaki. kilo. Tatanong ka, magkano po isang kanin, isang extra rice? 20. 35. Minsan may 30. Yung sumakdo nga 35 ata eh. Oh, pamahal ng pamahal. Pero naniniwala ba kayo sa sinabi ni Ella Cruz na nag-portray din, ano yung portray? Irene, Yun, bilang Irene. bunsong Yung kapatid. bunso. Naniniwala ba kayo sa sinabi niya na history is like a chismis daw? Sabi niya. Parang anong say niyo dun sa sinabi niya na yun? History is like a chismis. Kasi di ba pag chismis, sa samot-sari ng ano yan eh, kwento. Oo. Iba yung kwento niya, iba yung Iba-ibang kwento na opinion, iba. halo-halo Oo. na. Like, ang hirap din kasi, mamaya yung kwento ng isang tao is totoo. Oo. Then yung iba naman, nang babaliktad. So like, kaya nagkakaroon ng ng iba't ibang perspective yung mga tao. Especially yung ito sa, connect dun sa movie na made in Malacanang. So, parang, is history like a chismis? Parang sinasabi niya rin yan yung na ang history hindi accurate. Na yung past parang hindi nangyari. Parang iba siya. Mm-mm. Pero parang hindi siya chismis yung history. Yes. Kasi pag sinabi mong history, kailangan may evidence. Factual Like, merong evidence. fact-checking na nagaganap. Like, parang, meron kang, enough, yun nga, evidence, ganyan. Unlike naman kasi pag chismis, mamaya kwento-kwento lang. Para Hindi lang, mo alam kung saan nanggaling mismo. Yes. oo, wala kang source. Wala kang evidence na totoo yung sinasabi or yung naririnig mo. So, Kaya ako din, agis din talaga ako dun sa sinabi ni Ella na history is a chismis. Kasi based on our history, ang dami nang nangyari. So in that way, sasabihin niya lang na chismis yung mga na yun. Parang nakaka-offend siya sa mga tao mismo na nangyari yung mga history. For example, Rizal, Mga naka-experience. mga kung sino-sino pa, marami, 'di ba? So sa history kasi may process 'yun kung bakit siya gulang ma. Kaya mo yan. Ba't ka naiiyak? Historian ka ba? Kaya mo yan. Okay lang po iyak. ayun. Oh, go. So sa history kasi may process 'yan. So doon sa process na 'yun, may kita doon kung ano yung saan nanggaling to. Tulad nga ng sabi niya, may may evidence, may ginawang way para, alam mo yun, tawag dito. May mga fact, may mga evidence na sinagawa para masabi talagang nangyari yun. So, yun yung naging way na para, eto yung history natin. So, that's why, hindi siya magiging chismis lang. Maybe yung movie, chismis lang. Oo, pwede. Yun ang matawag natin chismis kasi walang evidence. Wala, oo. Ang evidence na may papakita nila doon, which is yung tatlong maid, Made. na nagsabi na ganito si Mang Marcos. And tatlong tao is not enough para maging history yung sinasabi nilang Yes. chismis. So ngayon, tatalakayin naman natin kung ano yung natutunan natin, kung ano yung reflection natin dun sa movie na yun at sa mga pinag-usapan natin ngayon. So, ayun, yung mga pinag-usapan natin proves that tayo, parang we are privileged enough na alam natin yung mga gantong bagay, yung mga nangyayari sa bansa natin. But paano naman yung ibang mga Filipinos na hindi sila aware, hindi sila, wala silang sapat na knowledge about sa nangyayari sa bansa natin? Mako-consider ba natin silang biktima lang din sila sa chismis na sinasabi nila na ganun ka kaganda or ganun kabait yung mga Marcoses before? Kasi wala naman silang enough na sources na nagpo-prove na grabe yung nangyari sa martial law, grabe yung ginawa ng mga Marcoses sa bansa natin. And ngayon, na nangyayari, grabe yung
problema na kinakaharap ng Pilipinas. Tulad na dyan yung sa West Philippine Sea, yung mga nangyayari sa korte and such. Parang, parang proves lang yon na history is not a chismis. Nangyari talaga siya and real siya. Gusto ko yung matikir lahat. Hindi, parang yung dagdag ko na lang din sa sinabi mo na parang hindi siya yung katang isip lang na may beneng-beneng. Katang isip ko ito. Yun nga, parang tawag dito, parang kaya siguro good thing din na hindi ko pinanood yung movie. Yes. Kasi like imaginein mo kung wala akong knowledge about sa nangyayari or sa nangyari sa nakaraan, parang na-brainwash ako dun sa movie na parang ay ganito pala yung mga Marcos. So bilang siguro kung nung butante ako that time, naging bongbong ako. Yeah. Knowing, tas pinanood ko yan, grabe, parang malaking siguro regret yun sa akin na hindi mo na ako nag-check, yung fact check, nag-check ba ako ng evidence, totoo, na may katibayan pa na ganito talaga yung mga Marcos, ganyan. So yun, parang it shows na dapat talaga maging politically aware ang lahat. Kahit yung mga upcoming generations na dapat kaya importante din nanonood ng balita yung kahit actually kahit hindi lang sa mga Marcos, yung mga nangyayari sa Senate ngayon, yung mga issue yung kay Mayor Alice. Nakalimutan ko po yung Teacher Rubilin. Your Honor, hindi ko na po maalala. Yun, yung mga ganun. At least, like, alam mo yun, nagkakaroon tayo ng knowledge na ito na pala nangyayari, na hindi na pala maganda yung nangyayari sa bansa natin. Yun. Ayun naman. Para sa akin naman yung reflection ko dun sa pinag-usapan natin kanina. Tulad nga nasabi nyo kanina na parang we're privileged enough to know kung ano ba talaga yung nangyayari. Nag-aaral tayo dito, hindi lang dahil sa wala. Yes. So, meron tayong tawag dito, may alam tayo. Nagiging open din tayo. So, responsibility din natin na mag-fact check talaga na kung saan kaya naman natin may kakayahan tayong mag-check kung ano yung totoo, kung ano yung mali. So, ayun, feeling ko dapat maging responsible tayo sa mga gagawin din natin sa buhay. And sa mismong na yun, sa issue natin ngayon na nangyayari about sa bansa natin, which is the Philippines. Which is the Philippines! Tapos yun. Napansin ko lang din na, ayun, maraming Pilipino ang madaling mapaniwala. Yeah. Maraming Lalo nasa social media lang. Mga ganun. Grabe ang fake news, di ba? Yeah. So, for me, ang reflection ko, parang, ano ba yung gagawin ko? Bilang tao, bilang estudyante, bilang ako. Ano yung magagawa ko pa? So, feeling ko, based on my reflect sa nangyari, na parang, grabe yung epekto nun sa tao. Yung Made in Malacanang, grabe yung pagiging bias, which is dumaan sa way na dumami yung vote ni Marcos dahil dito sa ganito ganyan, dahil sa mga ganito ganyan. So, ang gusto kong gawin, parang sa susunod na election, parang kailangan din natin na magsalita. Kailangan din mag-stand up for what's right. Yung hindi sinasabi na mag-aawayin natin sila, ganyan-ganyan. In a way na parang gusto natin tumulong na eto, meron pa isang side na ganito. Kailangan mong maging open. Ayun. For me, makakatulong tayo rin sa tao sa mga susunod dahil sa mga nalalaman natin ngayon at sa mga experience natin nung nakaraang election. Yes. Sa akin naman is, Bongbong Marcos naman talaga dati kasi... Ay, talaga? Oo. Wow. Madami ding sa akin nagsasabi na mabait daw si Bongbong Marcos. Madami daw napatunayan sa bansa natin.
So, naririnig ko din yan sa mga lola, ganyan. Kaya, di ko naisip na ganun pala yung si Marcos na actually, mabait naman talaga si Marcos pero di natin alam lahat yung kwento kung ano talaga yung tunay na ugali niya. Kaya, tingnan nyo ngayon yung bansa natin, di ba ang mamahal na ng mga yung mga bilihin. Ay, grabe Wala na nang talaga tagpipisong yan. candy. Totoo! 5 pesos, 5 pesos na ngayon. Mga Mahal. kanyas. Alam mo yung 3 yung pera mo pero hiningi nila 5. Tapos bibigyan ka ng isang candy lang. Isang candy lang. Oo nga. Sa 5 pesos mo, bibili ka ng candy, baka 2 na lang. Dalawa, isa. Di ba ang mahal na ngayon ng bilihin? Pero- Tama din naman dati sa mga rally. Ay, sumara ka rin. Kaso hindi pa ako boboto na. Bata pa. Ay, di ka ba botante? Hindi. Kaya nga yun, okay lang na maging sino ka nun nung nakaraan ka. Yes. Kasi, alam mo yun, at the same time, may realization ka din. Meron kang ginawa kasi nga, you're privileged enough to know what's the real or ano yung hindi. So, na way, good thing din siya na na-experience natin lahat. Na may ganito pala dati. So, ngayon, meron ng pagbabago. Yeah. Sa'yo naman, Maria Hotel. Ay! Yung sa akin lang, iniisip ko lang talaga na itong film na to, parang talaga, parang isang step na revisionism na talaga ng history. Like kasi yung filmmakers, I think may responsibility sila na mag-fact check muna bago. Tama! Diba? Totoo! Bago nila gumawa sila ng story or i-release man lang, dapat nag-fact check muna sila bago yung Ethics. totoo. Yeah, oo nga. Safety, ethics Code of lang. ethics. Code of ethics, yan. So yeah, yun. Ayun lang yung naisip ko ngayon. Ayun lang talaga yung parang isang step na talaga siya to manipulate yung history natin to change something. Kasi nga, ako as a film student, alam ko dapat na yung gagawin ko, hindi makakasira sa akin. Yung, Yeah. alam mo yun, yung parang magkakagawa ka ng totoong bagay na nangyari talaga. Hindi lang yung, okay lang yung magawa-gawa, pero yung mga political, iba na yun eh. Iba na yun. Malaking- Sobrang laking impact nun sa Oo. tao. Puta. So, ano masasabi niyo sa mga viewers natin? Ano pa? Last na. Ang last na. Ano pa ba? Ano na magiging advice natin sa mga tao? To the future, upcoming generation. Kunyari, kaharap mo ang future ngayon. Ano yung maa-advise mo sa amin? Lakas mo kami Kumusta na kayo Philippines? Baka ikaw na yung president. Pwede ka na. True. Kaharap. Advice. Yung advice lang naman parang fact-checking. Makinig sa Tama. makinig sa history niyong classes, Oo. huwag niyong tulugan, mga ganun na. Tama. Tsaka dapat hindi lang nagbe-base sa isang source. Yun, Yeah. hindi yung close-minded na Oo. isa lang talaga yung opinion niya. Like, open ka Dapat talaga for all open-minded talaga. opinions Yeah. and sources. Yun. Kasi dapat mong isipin na naninirahan ka rin sa Pilipinas. Maaapektuhan ka sa kung anong mangyayari sa bansa natin. Kaya kailangan talagang mag-fact check and kailangan alamin talaga kung sino yung karapat-dapat nating iboto in the future. Tama. So yun na guys. Bye. Takpan So nyo yun na. na, malilate na ako ha. May exam pa ako. Yeah, I wanna go Bye, home! bye. Gusto na kayo? Bye, guys. Yeah, let's go now. Come on. Grabe.